Alam niyo maganda sana ang ginagawa nitong si Congressman Leandro Libiste. Kung talagang sincere siya na ang ginagawa niya ay para makorek ang mga pagkakamali at mabigyan ng tamang information ang mamamayang Pilipino. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Naniniwala din ako na yung mga nakuha niyang information somehow ay mayroong substance. Ang problema lang, nilalaro ni Leandro Libiste ang politika. Maganda sana yung ginagawa niya kung talagang sincere sa puso niya na ang dahilan ng kanyang mga pagkilos na ito, ang dahilan ng kanyang mga effort na ginagawa ay para sa taong bayan at para makorekt lahat ng mga pagkakamali sa Kongreso, whether Senado or sa lower house. Ang nakikita ko kasi dito kay Congressman Libiste, nagkaroon siya ng access doon sa mga information na kailangan ng taong bayan, pero gusto niyang gamitin ito para sa kanyang sariling kapakanan, para sa kanyang political career. Wala yung sincerity na ginagawa niya ito para makatulong sa sitwasyon. Of course, merong magagawa itong tulong overall, pero kaya nga nagkakaroon ng hindi magandang twist because iniinot-inot niya, pinaparte-parte niya ang paglabas ng information para ang limelight nasa kanya. Hindi sincere yung kanyang dahilan na gusto niyang makatulong. Kung hindi, i-boost yung kanyang political career. Yun ang number one reason. Lalo na kung totoo yung sinasabi ng mga empleyado ni Cabral na punersa niya na makuha yung mga documents. Nagkakaroon tuloy ng duda. At ang duda na yan, ano ang magiging probative value ng isang dokumento na forcibly taken from the source. Hindi na i-turn over ng tama yung mga dokumento na yan na kung saan dapat nagkaroon ng mga received copy, pinareceive ng maayos kay Leandro Libiste, signed nitong si Cabral para hindi mahirap i-authenticate. Hindi siya properly turned over, hindi siya properly receipted. Ano ang tawag sa ganyang klaseng dokumento? Sa ngayon, ginagawa niyang parang pain itong mga hawak niyang dokumento para kagatin ng media, para kagatin ng taong bayan. Kasi nga, nabawasan ang value nito sa dahilan na hindi tama ang pagkaka-acquire niya. At ngayon, iniinot-inot niya. Alam niya, ang lahat ng tao ay uhaw sa information. Ang media, ang taong bayan, nangangailangan ng mga information na yan. At kailangan sanang makita yung mga dokumentong hawak niya. So ngayon, sinasamantala niya itong sitwasyon na to, inuunti-unti niyang ilabas para nakafocus sa kanya ang mamamayang Pilipino, nakafocus sa kanya ang media. Doon po nababawasan ang credibility nitong si Leandro Libiste. Naniniwala naman ako na yung hawak niyang list, yung hawak niyang dokumento, meron din namang halaga. May makukuha kang magagandang information, mga impormasyon na siya lang ang makakapagbigay. Kaso nga lang, yung ginagawa niyang style ng unti-unting paglalabas nito, at nilabas niya ito nung nakuha na ng ombudsman yung computer, yung mga iba pang papeles nitong si Jose Cabral na biglang-bigla yung mga dokumento niya mababawasan ng value. Bakit? Dahil nanggaling din naman yun sa computer ni Jose Cabral. So bigla siya nagmadaling inilabas yan. Dahil pwede na ulit magpa-print. Pwede nang i-reproduce yung mga file na yan na hawak niya. Pero
Since meron siyang itinatagong dokumento na hindi niya pa inilalabas lahat at yung nasa computer ni Jose Cabral ay siyempre it will take time bago magkaroon ng printout niyan dahil ifo-forensic examination yan. Samantalang yung kanya hard copy na. Kaya hanggang ngayon, sinasamantala pa rin itong si Congressman Libiste na inutin yung information. Ang tingin ko tuloy sa kanya, talagang gusto niya lang ng limelight. Gusto niya nakafocus sa kanya media, nakafocus sa kanya ang mamamayang Pilipino. Isa siyang traditional politician dito sa ginagawa niyang pagkilos na to. Wala akong makitang diferensya. Gusto niya ng atensyon. Nung una kasi, iba ang tingin ko sa kanya. Mataas ang respeto ko dahil doon sa nangyari sa Batangas na ipinahuli niya yung isang DPWH official. In-entrap niya dahil sa meron nga daw ibibigay na pera sa kanya. Maganda image niya. Pero nitong huli na ganitong meron siyang information, hindi tama ang kanyang proseso sa pagkuha at proseso sa paglabas nito. Tama, naniniwala din ako sa sinabi ni Senator Lacson na hindi dapat itong baliwalain ng Malacanang. Tama yun. Kasi nga sabi ko, I'm sure mayroong mga information dyan na talagang totoo. Kaya lang, dun nga sa sistema na ginagawa niyang paglalabas nito, yung pag-unti-unti niyang inilalabas yung mga information, nagkakaroon tuloy ng ibang kulay ang tunay na dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Para sa akin, hindi lumalabas na ito ay para sa mamamayang Pilipino. Lumalabas na ito ay hindi para sa katotohanan, kung hindi ito ay para sa kanyang sariling political career. Yun po ang hindi maganda dito sa kanyang ginagawa. Maganda na sana na meron tayo isang congressman na ganito na willing itaya yung kanyang sarili, yung kanyang career, yung kanyang credibility at gumawa ng effort para sa mamamayang Pilipino at para sa katotohanan. Pero doon sa ginagawa niyang inot-inot, yung paunti-unting paglalabas, yung mapupuna mo na gusto niya ng atensyon, nawawalan siya ng credibility. At later on, yung hawak niyang dokumento, mawawala talaga ng halaga lahat yan. Pag itong computer nitong si Jose Cabral ay matapos na ang forensic examination, makikita lahat ng dokumento na pati yung dokumentong hawak niya ay nandoon at pwede nang i-reprint. Ang isa pang dahilan kung bakit nasasabi ko ito na itong si Congressman Libiste ay gusto lang ng atensyon. Nung ini-interview siya sa television na kung saan may paluha-luha pa siya. Meron pa siyang pinipilit niya pang umiyak. Pinipilit niyang i-dramatize yung kanyang sitwasyon. Ang pinag-usapan sa telepono ay ang budget ng distrito ko. Ayaw ko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Pero ako po ay nagtitiwala na dahil tama naman na malaman ng publiko ang budget ng bawat distrito. The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko sa gitna ng ating press con alone is proof na ang budget ay ina-allocate din for purposes other than the need of the districts. At minsan, ito nga din ay ginagamit bilang leverage over members of Congress. Pero nakitiwala po ako na hindi maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginawa ko ngayon. Okay sir, thank you po. Pero yan pong dahilan na pinatawag ako noong October 16 sa gitna ng press briefing. Na sa tingin ko, unnecessary. Kung talagang para ka sa katotohanan, para ka sa mamamayang Pilipino, bakit mo kailangan gumawa ng ganito mga drama, Congressman Libiste? Kung meron ka information, ilabas mo. At sa tingin ko, ang pinakamaganda niyan, nung nahawakan mo yung dokumento na yan, pumunta ka na sa korte. Pumunta ka sa ombudsman, pumunta ka sa tamang entity para mag-authenticate, para mag-appreciate ng mga dokumentong hawak mo. Hindi yung hinahawakan mo yan at unti-unti mong nilalabas sa media para mag-attract ng atensyon. Doon, sa tingin ko,
ay nagkulang ka at doon nahalata ng intensyon mo ay makakuha lang ng atensyon, hindi para makatulong sa nangyayaring investigasyon. At maaring nakakagulo pa. Lalong-lalo na lumalabas yung mga video, lumalabas yung mga pictures na nung panahon na presidente itong si Digong Duterte ay naging close ka sa kanya. Nagkaroon ka ng mga dealings with the former President Digong Duterte. So nagkakaroon talaga ng hindi magandang kulay itong ginagawa mong effort na paglalabas ng mga dokumento na nakuha mo, sabi nila, forcibly doon sa opisina ni Jose Cabral. So ngayon, kung hindi mo pa ilalabas yan, ang sinasabi ko nga, unti-unti nang mawawalan ng value yan, unti-unti na ring makakaligtaan ng mga Pilipino yan. Mababasura na yan sa mind ng mga tao. Iisipin ng tao talaga na mga wala ng kwenta yan dahil nga yung computer mismo ni Jose Cabral ay naandiyan na sa ombudsman at ini-examine na. Lahat ng yan ay nanggaling sa computer ni Jose Cabral at siyempre, pag nagkaroon na ng mga hard copy, ang hawak mo mga dokumento ay baliwala na. Pero sa ngayon, nai-enjoy mo pa na ikaw ay tinatawagan, maya't maya ini-interview ka sa television. You are the most sought after person right now na magpaliwanag, magsagot or magpaliwanag, sumagot sa mga tanong sa television. Nai-enjoy mo yan. Yan ang gusto mong mangyari. In that sense, successful ka sa plano mo. Pero, ang totoo lang, pati personality mo ngayon, yung pagkatao mo ay unti-unti nang nawawalan ng kredibilidad. Unti-unti ka nang nawawalan ng value sa paningin ng mamamayang Pilipino. Dahil dyan sa ginagawa mong pag-withhold, yung pag-unti-unti ng paglabas ng mga information na hawak mo. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At pakishare na rin po itong ating video ngayon. Thank you so much. Happy New Year mga kapatid, mga kababayan. At ladies and gentlemen, magkita-kita po tayo.